Sorry, mabilis na kinuha ni Shaira ang kanyang kamay at akmang tatalikuran na sana si Gian. Pero mabilis na hinawakan ni Gian ang kanyang kamay kaya nilingon niya to. Bakit? Namilog ang kanyang mga mata nang sunggaban ni Gian ang halik ang kanyang labi. Gusto niya magpumiglas pero wala siyang lakas para gawin ito. Dahil nangingibabaw pa rin ang sinisigaw ng kanyang puso. Kahit pa sinasabi ng utak niya na mali dahil hindi pa bumalik ang alaala ni Gian. Pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. Kusang gumalaw ang labi ni Shaira at gumanti ito ng halik kay Gian. Napahawak si Gian sa bewang niya. Habang nagpapalitan sila ng halik, agad na bumaba ang labi ni Gian sa leeg ni Shaira. Habang napapatingala si Shaira, ramdam niyang libu-libong boltahe ng kuryente sa katawan niya. Parang mababali ng bewang ni Shaira habang mahigpit siyang napapakapit sa leeg ni Gian. Nang makapa ni Shaira ang kamay, kagad siyang inihiga ni Gian dito. Shit! Inis na wika ni Shaira nang biglang punitin ni Gian ang damit niya. Kunot noon naman ang patingin si Gian sa kanya habang masama niya itong tinitingnan. Why? Taka na tanong ni Gian. Bakit mo yung sinira? Hindi mo ba alam kung gaano yun kamahal? Asik niya rito pero tinawanan lang siya ni Gian. Kaya lalong nakaramdam ng inis si Shaira. Kahit ilang milyon pa yan, I can pay it. Wika ni Gian sabay ngisi at muli nilang pinaligaya ang isa't isa. Nagising si Shaira na wala na si Gian sa kanyang tabi, kaya kagad na siyang nagbihis. Nang makalabas siya ng silid ay doon niya lang napansin na nasa kondo pala siya ni Gian. Nang makita niya ang kanyang phone ay tinawagan niya kaagad ang ate Agatha niya. Naalala niya kasi kagabi na ito ang kasama niyang pumunta sa bar. Ate, sambit niya nang sagutin ni Agatha ang kabilang linya. Nasaan ka ba, Shaira? Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ng mga anak mo? Napakunot ang noon niya nang marinig niyang sinabi ni Agatha. Iba kasi ang tono nito at parang galit. Hinahanap? Bakit naman nila ako hahanapin, ate? Aba, malay ko sa mga anak mo. E-text ko na lang sa yung location namin ngayon. Sumunod ka na lang, okay? Magsasalita pa sana siya, pero mabilis nang pinatay ni Agatha ang kabilang linya. Nang tumunog ang kanyang phone ay mabilis na napakunot ang noon niya nang makitang address na nilagay ni Agatha. Anong ginagawa nila sa lugar na ito? Wika niya at mabilis na kinuha ang kanyang sling bag. Nasa baba na rin ang driver niya kaya kagad siyang bumaba. Hindi pa rin mawala sa isip ni Shaira ang ginawa nilang pagtatalik ni Gian at hindi niya rin maiwasang masaktan dahil ramdam niya na ibang Gian pa rin ang nakasama niya sa kama. Ibang-iba ito sa Gian na nakilala at minahal niya noon. Pinahinto niya na muna ang kanyang driver at intusan tong bilhan siya ng kape dahil simula na nagising siya ay wala pang laman ng kanyang tiyan. Hindi niya rin maiwasan na mag-isip si Gian. Dahil noon ay kagad siya nitong pinaghahanda ng pagkain dahil natatakot ito sa kanya. Napahinga naman siya ng malalim habang iniisip na bugbugin na lang si Gian para bumalik na ito sa dati. Nandito na po tayo, ma'am. Napatingin siya sa kanyang driver at agad na kinuhang inabot nito sa kanya. Matapos sinumin ni Shaira ang kanyang kape ay sinubukan niya na munang ipikit ang kanyang ulo dahil sumasakit pa rin ito. Dahil naparami ang nainom niya kagabi. Pero kahit na anong pilit niya sa kanyang sarili na matulog ay hindi pa rin siya makakatulog dahil tanging si Gian lang ang laman ng utak niya. Ah! Mabilis na napahinto ang driver niya dahil sa kanyang pagsigaw. Ayos lang po ba kayo, Miss Shaira? Tumango siya dito habang sumenyas na buhayin ulit ang makina. Nang makarating sila sa lugar kung saan ang kinaroonan ni Agatha at ng mga bata, hindi niya maiwasang magtaka. Dahil tahimik ang buong lugar, agad na kinabahan si Agatha dahil iniisip niya na baka may masamang nangyari sa mga anak niya at kapatid. Ang alam niya kasi ay maraming taong resort na ito dahil isa ito sa bagong negosyong binuksan ni Gian. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at tinawagan si Agatha. Pero walang sumagot kaya mabilis siyang pumasok sa hotel. Surprise! Gulat siyang napatingin sa paligid nang makitang kanyang mga anak ni Agatha at Riva. Kasamang mga magulang nila. Anong meron? Baliwalang wika niya habang niyakap ang kanyang mga anak. Happy birthday sa atin, Shaira. Ngiting wika ni Agatha sa kanya. Birthday? Utal na wika niya dahil nakalimutan niya na ngayon ang birthday nila ni Agatha. Sinabi ko na nga ba't nakalimutan mo? Himig nagtatampong wika ni Agatha sa kanya. Happy birthday, Mami Shaira. May surprise po kami sa iyo. Tuwang sigaw ni Elmo sa kanya. Ano naman yun? Ngiting wika niya dito. Taka naman siyang napatingin sa dalawang bata na tumakbo ito. Saan sila pupun? Natigilan si Shaira na makita si Elmo at Elton na may dalang bulaklak. Saan niyo naman natutunan yan? Tanong niya sa dalawa habang tinignan si Riva. Uy, hindi sa akin ha? Napakunot ang noo ni Shaira dahil sa sinabi ni Riva sa kanya. Kung ganon ka ni, natigilan siya nang makita si Gian na papalapit sa kanya at may hawak din itong bulaklak. Happy birthday, wife.
Ngiting wika nito sa kanya habang inabot ang dala niyang bulaklak. Wife? Kunot-noon na tanong niya dito, habang mabilis na tumango si Gian sa kanya. Akala ko ba ayaw mo kong pakasalan? Taas kilay na wika niya kay Gian. I don't have a choice. You already raped me. Gulat siyang napalingon sa paligid dahil sa sinabi ni Gian sa kanya. Anong sabi mo? Galit na tanong niya rito habang mabilis na tumakbo si Gian at mabilis naman na sumunod sa kanya ang kanyang mga anak na tuwang-tuwa. Nababaliw na ba yun? Taka na tanong niya kay Riva at Agatha. Napangiti naman sa kanya si Rosana habang lumapit sa kanya. Iha, Gian was back. Kaya ayun takot na naman sa'yo. Wika nito habang nagtawanan ng mga tao sa paligid. Talaga tita, tuwang-tuwang wika niya rito. You forgot to call me mom? Napayuko si Shaira dahil nahihiya siya sa sinabi ni Rosana sa kanya. Lalo na't alam na nito ang ginawa niyang pagpapanggap noon at lalong alam na nito na siyang kasama niya at hindi si Agatha. Ayos lang po ba nabubugin ko yung magaling mong anak, mommy? Iting wika niya habang nailing si Rosana sa kanya. Mabilis din na tumakbo si Shaira para hanapin si Gian at ang mga anak nila. Gian! Malakas na sigaw ni Shaira habang pilit na nagsisiksikan si Gian at ang dalawang bata sa ilalim ng kama sa isang guest room. Daddy, bakit tayo nagtatago? Taka na tanong ni Elton at kagad namang tinakpan ni Gian ang bibig niya. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng mommy mo. Siya po bang taya? Wika ni Almo kaya ang bibig naman itong tinakpan niya habang tumango siya dito. Gian, lumabas ka na. Walang hiya ka. Ang akala ko hindi mo pa rin ako naalala simula kanina. Tapos basta mo na akong iniwan doon sa kondo mo. Napahagikik naman ng dalawa dahil sa itsura ni Gian. Huwag kayong maingay mga anak kasi kapag nakita tayo ng mami nyo, hindi lang ako malalagot pati na. Surprise! Parang baklang tumili si Gian nang makita nito si Shaira. Paano mo kami nahanap? Utal na wika niya habang hinawakan ni Shaira ang kanyang braso. Alam mo namang matalino ako, hindi ba? Isa pa alam mo rin na hindi ko kayang maisahan. Ngiting wika niya kay Gian. At sinama mo pa talagang mga anak mo. Napatingin si Gian sa dalawang bata at parang humihingi ng tulong habang ang dalawa ay walang pakialam sa kanya. Ang lakas naman ng loob mo na para gawin akong tanga. Mabilis na umiling si Gian sa kanya. Hindi sa ganun, wife. Alam mo naman na nagka-amnesia ako, hindi ba? Talagang kaya may amnesia ka noon o baka naman niloloko mo lang ako para makaganti ka sa akin. Piningot ni Shaira ang tenga niya. Kaya napasigaw si Gian. Tuwang-tuwa naman ang mga anak niya sa kanya. Mga anak, lumabas na muna kayo, okay? Mabilis na umiling si Gian habang nakatingin sa dalawang bata. Dito lang muna kayo mga anak. Maglalaro tayong apat ni mommy. Wika ni Gian kaya lihim siyang kinurot ni Shaira sa tagiliran niya. Ayaw mo bang tayo na muna maglaro, daddy? Wika ni Shaira habang nilabas itong kanyang dila. Mabilis namang lumiwanag ang mukha ni Gian at mabilis na tumango. Mga anak, lumabas na muna kayo. Maglalaro lang muna kami ni Ayaw! Sabay na sigaw ng dalawa. Maluha-luha na nakatingin si Hailey sa mga anak niya na nakasuot ng gown. Ngayon ang araw ng kasal ni Agatha at Shaira. Hindi niya akalain na magkakataong ikakasal ang kambal niya sa mga anak ng kaibigan ni Migs. Mare, sambit ni Gemma sa kanya. Bakit ka ba umiiyak? Hindi ka ba natutuwa? Tanong ni Gemma sa kanya habang nagpunas din ito sa kanyang mga luha. Napangiti si Hailey sa kanya habang pinupunasan din ito ang mga luha niya. Ang akala ko hindi sila magkakatuluyan. Wika ni Rosana. Dahil ba isa silang peng? Tanong ni Hailey kaya mabilis na tumango si Rosana. Sobra naman kayo sa amin, nagtawanan si Hailey at Gemma. Dahil sa narinig nila kay Hailey. Aaminin nila na kinatatakutan nila noon ang pamilya ni Hailey, lalo na sa larangan ng business. Dahil isa sila sa may pinakamalaking negosyo sa buong bansa at lagi silang nangunguna, kaya kapag may kumakalaban sa kanila ay kagad itong pinapabagsak nila. Pero alam niya na nagtatampo pa rin ako. Nilingon nila si Gemma dahil sa sinabi nito sa kanila. Bakit Sonia? Tanong ni Hailey. Kaya napangiti si Rosana. Gemma, sumama naman ang mukha ni Gemma dahil sa sinabi ni Rosana. Kasi una niyong pinakasal si Agatha kay Gian. Alam niyo naman na kay Riva siya dapat. Hindi mo ba nakikita? Ayan na nga ikakasal na sila. Ngiting wika ni Rosana habang napatingin kay Agatha at Shaira. Ang gaganda talaga nila, muling wika ni Gemma. Kanino pa ba magmamana? Ngiting wika ni Hailey sa kanila. Habang nasa bridal car pa si Agatha at Shaira ay kabado naman si Gian at Riva. Pareho silang hindi mapakali habang hinihintay ang kanilang bride. Dude, bulong ni Riva kay Gian. Bakit? Paano kung biglang magbagong isip ni Shaira? Alam mo naman na ugali niya, hindi ba? Napakunot ang noon ni Gian dahil sa sinabi ni Riva sa kanya. Huwag kang nga magbiro ng ganyan, dude. Wika niya habang malakas sa kinakabahan. Dahil alam niya rin ang ugali ni Shaira. Tawagin mo na kasi sila. Sabihin mo na mag-umpisa na.
Sira, hindi ka ba makapaghintay? Alam mo bang kanina pagalit si Daddy sa akin dahil kanina ko pa siya kinukulit? Napahinga ng malalim si Gian dahil sa sinabi ni Riva sa kanya. Nang buksan ang pinto ng simbahan ay nakahinga sila ng maluwag, lalo na't sabay na pumasok ang dalawa. Tignan mo nga mabuti, dude, baka magkapalit tayo. Siniko ni Gian si Riva habang hindi niya maiwasang matawa. Patuloy na naglaananda sa mga luha ni Hailey habang hinatid nila ni Mix, si Agatha at Shira sa altar. Hindi naman mapakali si Francine habang nakatingin kay Mix at Hailey. Kanina niya pa gustong sabunutan si Hailey dahil pakaramdam niya inaakit itong muli si Mix. Tama na yan, narinig niyang wika ni Mix habang inabutan ni Mix ng tissue si Hailey. Lalo siyang nagngit sa galit habang inabuto ni Hailey sa kamay ni Mix. Nang matapos ang kasal ni Agatha at Shira, ay kaagad silang nagtungo sa isang sikat na hotel na pag-aari ni Shira. Dito nila napili na ganapin ang reception. Gusto sana ni Jenna sa ibang bansa pero ayaw ni Shira. Manang, kamusta po kayo? Tanong ni Agatha kay Lizelle. Ngumiti naman ito sa kanya. Ayos lang ako, Ma'am Agatha. Utal na wika niya. Dahil hindi siya sigurado kung si Agatha ba ang kaharap niya. Manang, hindi mo pa rin ba kami nakikilala? Iling na wika ni Shira kay lalong napangiti si Lizelle. Dahil nakikilala niya sila sa ugali nila. Wife, nilingon ni Shira si Gian habang mahigpit itong hinawakan ng kanyang bewang. Ano, bakit ba lumalayo sa akin? Unahin mo na muna kaya yung mga bisita mo. Bisita natin, sagot ni Gian sa kanya. Iniwanan kasi ni Shira kanina si Gian habang nakikipag-usap to sa mga kaibigan niya at kasosyo sa negosyo. Hindi kasi mahilig si Shira makipahalubilo sa ibang tao, kaya sinundan niya si Agatha na pumunta kay Lizelle. Nasaan bang mga anak mo? Tanong ni Shira sa kanya. Nandun kay Mia, sagot ni Gian. Nasaan nga palang asawa mo ate? Tanong niya nang lingunin niya si Agatha. Ewan ko nga kanina ko pa nga hindi mahanap si Riva. Nang marinig nilang MC kagad silang napatingin sa harapan. Nagpalakpakan naman ang mga tao nang biglang may lumabas na lalaking ang suot lamang ay brief habang sumasayaw. Walang hiya, iling na uwi ka ni Gian habang hindi nito napigilang matawa na makita si Riva na sumasayaw ng sexy dance. Inis naman na napatingin si Agatha sa kanya at mabilis siyang nilapitan. Lalong nagtawanan ng mga bisita nila nang makitang piningot ni Agatha ang tenga ni Riva. Nakakatawa talaga yung mga anak mo, iling na wika ni Mix, kaya napatingin si Hailey sa kanya. Si Agatha, kahit na sobrang hinin ng batang yan, lalabas pa rin ang ugali ng mana niya sa'yo. Ngiting wika ni Mix kaya napangiti si Hailey. Alam mo bang araw-araw akong nangungulila sa kanya? Iniisip ko lagi kung anong gusto niya, kung magkatulad ba sila ni Shira, kung nasa mabuti ba siyang kalagayan at kung nakakakain ba siya. Malalim na napahinga si Mix habang tinunggan itong kanyang baso na may lamang alak. Alam mong ayaw ko mamili sa kanilang dalawa noon, Migs. Gusto ko silang parehong makasama. Kayo. Nung una alam kong nasasaktan siya dahil natatakot akong tanungin siya kung anong gusto niya. Dapat kasi sa akin ka magtanong. Napalingon sa kanya si Hailey habang napangiti. Paano naman kita malapitan? Ngayon nga lang halos pinatay na ako sa isip ng asawa mo. Natatawang wika ni Hailey. Kaya napatingin si Miss kay Francine na kanina pa umiinom. Labis kong pinagsisisihan ng kaduwagan mo nun, Hailey. Kung alam mo lang kung gaano ako naghihirap, huwag na natin yung pag-usapan, Migs. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga, masaya ng mga anak natin. Kasamang binubuo at bubuhin pa nilang pamilya. Malungkot na tumango si Migs sa kanya habang napatingin sa mga anak niya, kahit mukha itong mga galit at bakas naman ng mukha nilang saya. Nang matapos ang kasiyahan ay pumunta na si Migs at Francine sa isa sa mga room sa hotel. Lahat ng mga bisita ni Agatha at Shira ay may kanya-kanyang room sa hotel dahil ayaw nilang uwi pang mga to. May problema ba? Kanina pa hindi maipintay ang mukha mo, tanong ni Mix kay Francine. Matapos nitong ibato ang kanyang bag sa kama. Mukhang ayaw mo nang humiwalay sa Hailey na yun Galit na wika nito sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Mix. Alam ko na gusto mo pang balikan siya at nagsisisi ka ngayon. Pwede ba manahimik ka nga? Manahimik? Bakit? Dahil tama ako, hindi ba? Tama ako. Tumigil ka na. Tinulak ni Mix si Francine kaya malakas tong humagulhol. Walang hiya ka, Migs. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa anak mo, ganito lang igaganti mo sa akin. Ikaw ang may gusto niyan. Hindi ko to ginusto, Migs. Dahil ramdam ko, babae rin ako, Migs, at ramdam kong panlalamig mo sa akin. Hindi ka ba nandidiri dyan sa mga pinagsasabi mo? Matanda na tayo kaya hindi mo na dapat pang maramdaman yan. Hindi, ikaw lang naman ang matanda dahil hindi na yan tayo tumatayo. Galit na wika niya habang tinurong harapan ni Migs. Alam mo naman pala na hindi na ito tumatayo, pero bakit nagsiselos ka pa rin kay Hailey? Mali ko ba kung sinadya mong hindi na yan patayuin? Nailing si Migs.
Dahil sa sinabi ni Francine sa kanya, alam mo kung hindi ka tumanda, dun ka pa nagkakaganyan, matulog ka na nga. Galit na wika ni Mick sa kanya bago ito pumasok sa banyo. Inis na pasigaw si Francine sa galit habang nakapakuyom ang kanyang kamao. Makikita mo talagang hinahanap mo, Migs. Sa oras na lulukohin niyo ko ni Hailey. Galit na wika niya habang nakatingin sa banyo. Ano ba kasing pumasok diyan sa isip mo? Galit na tanong ni Agatha kay Riva habang nasa loob sila ng kanilang hotel room. Bakit ba? Sexy naman ako ah. Nangaasar na wika nito kay Agatha. Ah, ganun. Sexy pala ha. Napasigaw si Riva nang biglang kuritin ni Agatha ang kanyang itlog. Tanging brief lang kasi ang suot nito dahil mabilis itong hinubad ang damit niya. Bakit mo ba yan sinasaktan? Alam mo naman kanina pa yan nagantay sa'yo. Nag-aantay pala pero kanina ka pa nagpapasexy sa harap ng mga bisita natin. Hindi ka ba nahihiya? Bakit naman ako mahihiya? Ang sexy ko kaya? Aray, love naman. Bakit ba marunong ka nang manakit sa akin ngayon? Paano naman kasi sumasobra na rin yung kakulitan mo? Iling na napangiti si Riva habang tinititigan niya si Agatha. Ano? Malawak siyang napangiti habang hinaplos ang makinis at maamos nitong muka. Alam mo, unti-unti ka na talagang nagiging si Shaira. Napakunot ang noon ni Agatha at akmang kukurutin na naman sana siya. Pero mabilis na hinawakan ni Riva ang kanyang kamay at kagad na singil siya nito ng halik sa kanyang labi. Hindi naman napigilan ni Agatha ang mapaungol habang hinaplos ni Riva ang kanyang likod. Matapos itong tanggalin ang kanyang damit. Ramdam niyang init sa palad ni Riva habang bumabang kamay nito tungo sa pangupo niya. Nang bitawan ni Riva ang kanyang labi, malawak itong umiti sa kanya at kagad siyang binuhat papunta sa banyo. Hoy, hindi pa tayo tapos mag-usap. Mamaya na yung usap-usap, love. Ito na munang kausapin mo. Ngiting wika ni Riva sa kanya matapos siyang ibaba sa bathtub at pihawak nito sa kanyang sandata. Doon ay sabay nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang nararamdaman. Muling inilikan ni Riva si Agatha habang hindi pa rin natatanggal ang kanilang mga kasilanan. I love you so much, Agatha. I love you too, Riva. Malawak na napangiti si Riva at muling hinalikan si Agatha. Gulat silang napatingin sa pinto nang may malakas na kumatok dito. Sino yan? Sigaw ni Riva habang dahan-dahang tumayo si Agatha at kinuha nitong 2 bathrobe at inabot ang isa kay Riva. Kunot noon na tumayo si Riva at pinuksan ang pinto nang walang sumagot at pani pa rin ng malakas na pagkatok. Sino ba? Natigilan si Riva na mabilis siyang niyakap ni Elmo. Tito Daddy! Tuwang wika nito kaya napalingon si Riva kay Agatha. Napangiti naman si Agatha sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Elmo. Tito Daddy, samahan mo ko. Samahan saan? Kunot noon na tanong ni Riva sa kanya. Doon! Turo nito sa labas. Anong gagawin natin doon? Teka, nasan ba yung daddy mo? Matalino si daddy, hindi ko mabuksan ng pinto nila. Tapos dito nabuksan mo. Kasi hindi ka naglalak. Tuwang wika nito sa kanya. Elmo, nasan si Elton? Tanong ni Agatha sa kanya. Nandun, kasama si Lola. At bakit ka lumabas? Pasama nga ako kay Tito Daddy, Mommy. Saan naman kayo pupunta? Doon, no? Turo nitong muli sa labas. Ano bang gagawin niyo doon? May nakita ako doon. Laruan na naman, iling na wika ni Riva. Oo, kaso katulad ko siya, tao. Napakunot ang noon ni Riva dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Anong tao? Tao nga, maganda. Sabi mo, taka na napating si Agatha kay Riva. Dahil sa kanyang narinig. Anong sinabi mo, Elmo? Mami, gusto kong bilhin mo yung magandang babae. Napakamot si Riva sa noon niya. Dahil sa sinabi ni Elmo kay Agatha. Saan mo natutunan yan? Mabilis na tinuro ni Elmo si Riva, kaya mabilis itong napatayo. Kung ano-ano palang tinuturo mo sa bata. Sinabi ko lang sa kanya na maganda yung bata kanina. Sige na, Tito Daddy, bilhin mo na yon. Kasi maglalaro ako. Elmo anak, hindi yun laruan. Wika ni Agatha pero malakas na umiyak si Elmo at nagpapadyak. Gusto ko nga yun, Mami, bilhin niyo yun. Hindi nga yung laruan. Muling wika ni Agatha sa kanya pero malakas na umiyak si Elmo. Sinubukan siyang buhatin ni Riva pero nagumpisa na itong magwala. Kaasar naman, hindi pa nga tayo tapos sa honeymoon natin. Siniko naman siya ni Agatha dahil sa sinabi niya. Gusto ko din honeymoon, sigaw ni Elmo. Naloko na, niling nasambit ni Riva. Ano bang nangyari? Tanong ni Hailey matapos itong makapasok sa room nila Agatha. Tinawag kasi ito ni Agatha dahil ayaw pa rin tumahan ni Elmo. Ayaw kasi magbukas ng pinto ni Gian at Shaira, kaya mami niya na lang ang kanyang tinawag. Mami, gusto niya magpabili ng tao. O tapos? Bili na natin, magkano ba? Napanganga si Agatha dahil sa narinig niya mula sa kanyang ina. Mommy, tao pong pinapabili ni Elmo, ulit na wika ni Agatha sa kanya. Agatha anak, hindi ako bingi, alam ko. Lalong nagulat si Agatha dahil sa narinig niya sa kanyang ina.
Ibig niyo sabihin, bibilhin niyo po talaga? Malawak na ngumiti si Hailey sa kanya habang tumango ito.